Hello Aquarius, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang salubong sa mga Aquarius sa darating na taong 2024. Itong mystical card at saka angel number ay connected sa mga tarot cards para mas lalong mabigyan ng linaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Gratitude. Ang ibig sabihin nito guys ay yung pagpapasalamat kung gaano man kalaki o kaya kaliit ang blessings na dumarating sa buhay mo. Lalo na kapag hindi maganda yung sitwasyon mo sa buhay, isipin mo na lang na marami ka pa rin dapat ipagpasalamat. Ito naman yung angel number mo. Siyempre yung 2024, ang haba niyan, ang tagal. Hindi naman palaging swerte yung darating sa atin, kaya ginaguide ka na ng mga cards. Kapag kasi problemado, magugulo talaga yung isip mo hindi talaga maiwasan. 9. You are ready to let go of things that no longer serve you. Embrace the future. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano ang salubong sa mga Aquarius sa darating na taon na 2024. Paalala para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide lamang. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Eight of Wands in reverse, Page of Wands, at King of Pentacles. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang salubong sa iyo sa darating na taon na 2024, medyo mabagal yung dating ng good news. Ang maganda sa ipinapakita sa mga cards mo, wala kang takot kahit anuman ang challenges na darating. Haharapin mo ito ng positibo at saka ikaw na nga yung nangangailangan, ikaw pa yung tutulong. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na matulungin ka talaga. At saka, yan yung ibibigay na himala ng Diyos sa iyo. Ibabalik yung mga magandang nagawa mo. Sa career, magiging stable ang trabaho mo o kaya negosyo. Sa financial, ganun din. Matutugunan yung mga pangangailangan mo dahil na rin sa ganda ng takbo ng career mo. At sa career, huwag masyadong mag-expect kasi yung himala or blessings hindi naman agad-agad darating sa iyo. At dalawang cards na yung nagsasabi na malaki yung potential mo kaya mas pairalin mo yung isip mo kaysa sa galit kasi masusolusyonan mo yung problem mo sa career o kaya sa business. At ang advice para sa ilan sa negosyo, kailangan mong planuhin yung negosyo na tinatayo mo para mas lalong maging maganda yung daloy ng career mo at saka yung pasok ng financial. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, nagkaroon ka ng maiksing relasyon nung nasa ibang bansa ka or nakatira yung person sa ibang bansa. Single ka man or nasa relationship, merong person na nakakaalala sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo, yung relasyon mo sa person na iyon, hindi naging maganda yung ending. O kaya maiksi lang yung naging relasyon nyo. Courage, na ang ibig sabihin nito ay maging
matapang or matatag ka sa kung ano yung pinapaniwalaan mo. Pero syempre, hindi lahat ng Aquarius malakas ang loob, kaya paalala na yan sa iyo kung isa ka doon. Ito yung angel number mo, 11:11. God is planning something good for you. It may be a job, it may be a marriage, or it may be a breakthrough. Just claim it and receive it. Kaya huwag kang mag-alala kung meron mang delay na nangyayari sa buhay mo. Ituloy ko lang guys na ang ilan sa inyo na nasa relationship, matatag yung relasyon nyo ng person mo at saka secure. Sa ilang single naman, mabagal yung dating ng love sa buhay mo kasi naiisip mo na hindi ka naman ganun ka-attractive. Pero ang advice ng mga cards ay kailangan mo pa rin ng pagkilos kasi hindi naman lahat ng person yung physical agad ang nagugustuhan. Pero syempre sa ilang single, may potential person pa rin na darating na maganda yung estado niya sa buhay. Ito naman yung card mo para sa biggest achievement sa 2024. The Temperance, the Devil, Knight of Wands. Sa mga cards mo, ang ipinapakita ay yung matatag na paniniwala mo sa Diyos. Nagkaroon ka ng enlightenment sa buhay mo. Kung ano talaga yung gusto mong mangyari. Tinutulungan ka ng spirit guide mo na para makaalis sa mga negative situation na nangyayari sa buhay mo para makamit mo yung mga pangarap mo sa buhay. At saka, mas isipin mo yung tagumpay, na magtatagumpay ka, yun yung i-manifest mo. Kailangan ng balanse at self-control para makaiwas ka sa mga maling gawain. Sa financial, maraming surprises, may swerte, at saka balanse. Ang ilan sa inyo, gagamitin mo yung financial mo para mapalago pa yung financial na meron ka. Pero yung mga oportunidad, hindi lahat yon may pang long term. Ang ilan sa inyo nagkaroon or magkakaroon ka pa lang ng unexpected na financial. Hindi ito ganun kalaki pero thankful ka pa rin. At ang advice ng mga cards, kasi dalawang cards yung nagsasabi na maganda yung magiging daloy ng financial sa iyo. Kaya kailangan ng moderation. Mas pahalagahan yung makapag-ipon ka kahit kaunti. Or paunti-unti. Siyempre guys, yung 2024, ang tagal niyan, ang haba niyan. May mga panahon sa buhay mo na merong ups and downs. Pero ang swerte mo kasi tinutulungan ka ng guide mo at saka pinapaalam din ng cards na ito sa iyo. Ang ilang single naman, ang advice ng mga cards ay balansehin mo muna yung sitwasyon mo bago ka maghanap ng love life. Kasi ang ilang single, makarelasyon mo man yung person or hindi pang long term ang hanap mo. Pero iba yung magiging plano ng Diyos para sa iyo. Merong person na darating na magpapabago sa isip mo. Kasi may makikilala ka na totoo ang intensyon sa iyo. At ang gusto ng potential person ay magkaroon ng magandang future ang connection nyo. Receiving. Ang ibig sabihin nito ay magtiwala ka sa plano at guidance na ibinibigay sa iyo ng Diyos sa araw-araw. Kasi ang card mo na yan at saka itong angel number ay tips para sa payapa sa darating na taon na 2024.
1111, highly spiritual number, leveling up, sign of manifestation. Sa mga nasa relationship, maraming taong umaasa sa iyo. Ikaw yung hinihingian nila ng tulong o lakas ng loob. At dapat maging ganun ka rin sa person mo na ipakita mo rin yung weakness mo kahit gaano ka man katatag. Meron kasing person na yung problem niya sinusolve niya sa maling paraan at saka nadadamay din yung iba sa mga maling decisions niya. Maliit man or malaki ang problem, sabay niyong isolve ng person mo ang issue sa relasyon. King of Cups, Eight of Cups, at Six of Pentacles in reverse. Ang advice ng mga cards para maging payapa ang buhay mo sa darating na taong 2024 ay kapag may problem ka, kasi dalawang cards na to kailangan mo sabihin sa mga taong totoo sa'yo or nagmamalasakit. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan. At ang ilan sa inyo, ikaw mismo yung mag-aabandona sa mga negatibong sitwasyon. At tama itong ginagawa mo para maging payapa ang buhay mo sa 2024. Ang ilan sa inyo ay good health, pero ang ilan nagkakaroon ng matinding depression. At ang concern ng mga cards ay yung health condition mo para hindi ito lumala, mas piliin mo yung sarili mo. At ang advice pa ay i-let go na yung sitwasyon na mahihirapan kang i-control. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards ka na kasi yung person mo hindi ka pinapahalagaan Kaya ikaw na mismo yung nagdesisyon na iwan na ang relationship. Marami kang natutunan at na-realize sa relationship nyo. At saka ang ilan sa inyo, isa sa inyo ng person mo ang na-attract sa iba. Ganito na nga yung situation, pero yung person mo, minamanipula ka pa rin niya. Ang ilan sa inyo mas piniling maging praktikal kesa sa iwan ang relasyon or mahalin ang person mo. Sa mga single, makakatagpo ka ng person na tapat sa iyo, pero kailangan maging tapat ka rin sa kanya para yung connection nyo or yung bang magkaroon kayo ng totoong relasyon. Alamin natin yung additional card. Kukuha ako ng 3. King of Wands. Naka-3 cards ka na maganda ang image mo sa ibang tao. Yung mga advices mo or experience ang gusto nilang marinig. At saka, wag mo rin isipin kung ano man yung iisipin ng iba. Kasi itong 2 of Cups, ang ilan sa inyo matapos man yung relasyon mo sa nakaraan, meron pa rin true love na darating sa iyo. At saka pahalagahan mo rin yung mga taong concern at mga bagay na gusto mo para mabilis mong ma-achieve ang goals mo. Itong Ace of Pentacles naman, nakadalawang cards ka na merong financial stability at secure ang buhay mo or pamumuhay dahil na rin sa pinapahalagahan mo yung alam mong importante sa sitwasyon mo. Mas marami pang oportunidad na darating sa iyo.